lalo lumaki pa. Kasi nung araw na legal yung pork barrel, 200 million ng senador, 70 million ng congressman. Oo. Pero ngayon, bilyon na yung pag-uusapan. Oo Hindi nga na po. makontento sa daang milyon, bilyon. At hindi na rin makontento sa bilyon. Oo. Tens of billions ng usapan. Oo, oo. Itong mo yan, oh. Dapat yan, yung ginamit mo, may dawel. Oh. Ay, tawel! Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Bitak na. Kasi sino nang po, walang bakal sa gitar. Ginaya, Walang bakal eh. Ginaya pa. Ulit ba na nangyari? Ayun, oh, kita mo, dapat may dawel yan. Meron pang gumagawa. May gumagawa pa ng slow protection na walang bakal. Nagdugtog ka, nakawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtog sa dalawang... Nako, grabe naman ho yan. Hindi na ho nakapagpigil itong si Gov. Dolor at kinaladkad na niya ang DPWH at ipinakita ng personal yung mga palsipikadong flood control dyan sa Oriental Mindoro. At dito rin ho sa video na to, interview ho nitong si Senator Ping Lacson dito kay Ma'am Ali Soto sa ASPN ang panunuurin natin. At yung vlog nitong si Vice President Sara Duterte, parang nawiwili na ang ating VP ha. At itong si Richard Gomez. So, Richard Gomez! Anak ng toko, meron kang tagapagtanggol Pero meron nagtatanggol sa kanya sa social media, yung mga amuyong nitong si Tamba. Yung mga amuyong nitong si Marcos Jr. Kesyo ano daw, kesyo tama daw ang ginagawa niya na pag-call out dito kay Mayor Benjamin Magalong kasi puro dakdak lang daw itong si Mayor Benji. Yung dakdak na kung saan yung dinadakdak niya kahit walang ebidensya makikita ng ating mga kababayan doon sa Maynila baha. Ano pa bang ebidensya ang hinahanap nyo mga gunggong? Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, kesyo ano naman daw, kesyo hindi naman daw pumirma yung si Richard Gomez doon sa impeachment nitong si BP Sara. Kahit hindi naman siya pipirma, may impeach din si BP Sara. Ang tanong dito, bakit mo iboboto yung si Tamba bilang speaker? Pwede ka naman wag na lang pumoto, di ba? Kagaya ng ginawa ni Kong Ungab. Kagaya ng ginawa ng mga Duterte. Nag-walkout pa nga. Kagaya ng ginawa nitong si Congressman Toby Tiangco. Pwede mo naman gawin yan Mag-abstain, mag-abstain ka. Pero bumoto ka pa rin. Kasunod ng pagboto mo, binanatan mo yan si Magalong. Hinahanapan nyo ng pangalan si Magalong. Anong importante? Pangalan o yung baha? Anong ebidensyang mas mahalaga mga kababayan? Pangalan o yung mga nagdudumilat na ebidensya na merong kumikita sa flood control? Anong mabigat ho mga kababayan? Yung pangalan na ilalabas nitong si Mayor Benjamin Magalong o yung bahang nakikita at namimerwisyo sa ating mga kababayan? Sige nga. Kasi importante daw hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Anak ng toko. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Mag-ingat ho kayo sa inyong mga pinapakinggan. Okay, mag-ingat lang ho. Ingat. Yung mga Talyanista at Ensaymada, ano na yan, infiltrate na ang hanay ng mga Duterte. Kesyo ano daw ho sila? Pro-Philippines. Ayan! Anak ng tokwa. So, pwede kong sabihin kahit nabangag ang presidente, basta't nandun na ang views, pwede na silang lumipat doon. Pro-Philippines. Ayun na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito sa dito sa viral ho ngayon sa mundo ng social media na video na kung saan itong si Gov. Dolor isinama na ang DPWH dyan sa site para ipakita yung mga palsipikadong flood control. Ito mga kababayan, ang atin lang naman ho dito, simple lang. Kung Duterte supporter ka, Duterte supporter ka. Wala kang maraming sinasabi. Ganon lang naman yun Yung yung pagka ganito na, pupunta na ako dito Pagka ganito na, wala na dyan, alis na ako dyan Huwag ganon. Ang pundasyon ng ginagawa mo mga Duterte. Ang alam ng mga nanonood sa'yo, Duterte ka. Tama, mali. Harapang panluloko yun mga kababayan. Yun lang hindi natin matanggap. Di ba kasi, nagtoko, ganun. Ang baboy nung ganun, di ba? Ganun lang naman yun. At saka pagdating dito kay Gomez, follow up, Brad, follow up. Banatan mo pa itong si Mayor Benjamin Magalong. Ba't tumigil ka?
Kasi kung talaga pinagtatanggol mo yung House of Representative, yung si Tamba, kasi tingnan nyo na lang mga kababayan, sino yung mga bumabanat kay Mayor Benjamin Magalong? Merong ginawang matino yan. Dito naman ho tayo sa PH Update, pagka matino, matino. Pagka palsipikado, palsipikado. Kunyari, sa mga susunod na panahon, tama ang ginawa ni Goma, papalakpakan natin. Hindi naman ho tayo haters forever dito, ika nga. Pag tama ang ginawa ni Marcos, papalakpakan natin. Hindi naman for the sake of views. Diba? Pagka tama ang ginawa niya sa mga susunod na panahon, papalakpakan natin. Ang problema dito, sinong bumabanat kay Magalong? Libanan, Adyong, Terry Redon, Ortega. Kanino aso yung mga yan? Tapos dumagdag ka pa. Paano ka hindi ba pag inalaang nabili ka na ni Tamba? Kaya para sa mga nagtatanggol dyan kay Richard Gomez, mag-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan nyo. Baka mahirap na, di ba? O, ito mga kababayan, dito na ho tayo kay Gob Dolor. And friendly reminder, ika nga, mahirap na ho. Di ba? At least tayo dito, alam nyo, pagka nanood kayo sa mga banateros, Birada Aguila, alam nyo mga Duterte supporter talaga yan. Alam nyo, may paninindigan. At kung sakaling nagkaroon ng galaw, nagkaroon ng pagtitipon, nagpupuntay ang mga yan. Hindi lang ulo maiingay sa social media. Yan ang mga tunay na Duterte supporters. Pagka kinailangan, talagang nandyan. Ingat lang ho, mag-ingat. Ito, kay Gob Dolor tayo. Itong mo yan, no? Dapat yan, yung kinabit mo, may dawin. Oh. May tawel. Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Bitak na. Kasi sinunod ko, walang bakal sa gitna. Ginaya, Walang bakal eh. ng ginaya pa. Ulit ba ka nangyari? Ano, kita mo, dapat may Manong DPWH, di ba ho kayo magagalit dyan sa nakikita nyo na yan? dawin yan. Meron pang gumagawa. May gumagawa pa ng smoke protection na walang bakal. Nagdugtog ka, nakawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtog sa dalawang... Oh. Yes, matama ba? Ikaw, kahit hindi ka taga DPWH, kahit ordinaryo kang tao, common sense dictates. Common sense. Yan. Yan din ho ang gagamitin nyo pagka meron kayong pinapakinggan at pinapanood, ha? Common sense ho, mga kababayan. Common sense dictate na hindi mo na kailangan hanapan ng pangalan itong si Mayor Benjamin Magalong para mapatunayan na totoo ang sinasabi niya. Tama, mali? Pagka hinanapan mo ng pangalan itong si Mayor Benjamin Magalong, ibig sabihin, ina-absuelto mo na rin itong si Zaldico? Ina-absuelto mo na rin itong si Roch Gutierrez? Kasi pinipilit yung anong tawag dito? I-name drop niya yung mga individual na yan dyan sa house, di ba? Kasi sinabi niya mga congressman. Ngayon, yung mga aso ni Tamba, yung mga amuyong niya, pinagtatanggol. Yung mga kongresistang kontratista. Tama, mali? Ginigipit ho nila itong si Mayor Benjamin Magalong. Kahit hindi siya magbanggit ng pangalan, yung bahalang sa Maynila, yung mga palsipikadong flood control sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, anak ng tokwa. Kahit walang pangalan, maliwanag pa sa sikat ng araw na meron talagang kumikita. Yung sinabi na nga nitong si Senator Ping Lacson na walang meron silang mga words na makikita lang natin doon sa ang tawag niya doon, hindi dictionary, corruptionary. Meron no silang code word at walang walang paper trail dyan. Basta sigurado dito, noong pagpasok ng administrasyon na to, karamihan ng mga congressman dyan sa House of Representatives, kasabay ng pagtaas ng pondo ng flood control, tumaas din ho ang kanilang mga kita, yung kanilang mga bank accounts. Yun ang sigurado doon. Diba? Yung mga talyanista at Saymada, nanggigigil na naman niya sa atin. Anak ng tokwa, nadali na naman tayo ni PH. Nakita niya yung pagtatanggol natin dito kay Richard Gomez. Sa mga susunod na panahon, sinabi niya, BP Sara, susuportahan kita. Di maganda para sa'yo. Good for you. Pero dito sa isa na to, para banatan mo yung mga individual na nagbubulgar dyan sa mga palsipikadong flood control. Anak ng tokwa, may problema tayo dyan, higa nga.
Next. Ito, pag-iikot ng DBM. So, andito tayo ngayon sa may barangay Kandating, ha? Ito nakikita Kandating nyo. naman ho ito, Pampanga, Ito yung Pampanga. sample na sinasabi ni PBBM na flood control. Tapos yun sa kontraktor. Oh. Patapos yan. Ayan dyan ang kontraktor. Oh, DBM mo yan. Yan ho yung yung di tayo nagkakamali, Kandating Pampanga, tinayo ng 20 million. Repair noong 2023 ng 91 million, 2024 dalawang 91 million at ngayong 2025 100 million. Okay? Yan ho ang pinapatapos nitong si DBM. Kapitan, hello po. Ayan ho, flood control ho. Yung una po, 2023. So under warranty nung masira last. Under warranty pero naglabas ng 91 million ang sambayan ng Pilipino. Hira ho. Opo. So inulit nung contractor, niredo niya. Natapos pala siya ng 2022. Tapos nasira 2024. Under warranty po siya. Pero under warranty yan. Ginawa niya. Ganon, no? May warranty. Ma'am, siya kayo po siya. Hello, good afternoon. Anong pangalan mo? Anong pangalan ng kumpanya mo? Oh, ano nangyari dito, sir? Ha? Baka hindi pumasok Brad doon sa sa dapat na specs na paggawa nyo, di ba? Kaya nga, oo. So, nirepair ko namin. Oh, bakit nag-collapse? Ano, mali ba ang plan natin? Dito namin, sumulang po kami sa plano. Sumunod kayo sa plano ng pinabid nyo. Ng DPWH. Oo, tapos, nung lumakas yung ulan, Hindi po, yung pong lumaki po yung tubig ng ilog. Pagbaba po ng tubig. Nasaturate yung tambak mo dito. So after ano na po yan, 1 year na po. after 1 year na. Oo. Hindi naman po na yung kasunod yung ginagawa ko. After 1 year. Tapos na, kumbaga completed na yung project. Yung kontrata tapos na. So andito Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman dumako naman tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. tayo ngayon sa may barangay. Bongga. Hmm. Hair follicle drug test lang. Yan. Indignity na. Ang sagot, Dignity na. si Congressman Libanan. Na ang dami niya nang nakuha ha. Kahit minority leader siya kuno. Ang dami niya na nakuha dyan ng AX, TUPAD, etc. Dahil akap dahil malapit siya kay... Isa pa yan, yung libanan na yan. Yang libanan na yan, isa yan sa mga bumaba dito kay Mayor Benjamin Magalong. Alam nyo ho kung sinong amo niyang libanan na yan. Ha? Kaya kung ako dito kay Goma, di na lang dapat siya nagsalita. Kaibigan pa pala niya itong si Mayor Benjamin Magalong eh. Honorary member pa siya ng kanilang class. Oh. Hayaan nyo. Nagsasalita ba yan si Congressman Romeo, Congressman Ungap? Si Congressman Paulo Marcoleta, nagrereklamo ba? Paulo Duterte, nagrereklamo. Sinasabi niya, bakit hindi mo pangalanan? Bakit linalahat mo kami? Kung Duterte supporter ka at nasa Congress ka ngayong mga panahon na to, pinapalakpakan mo si Magalong. Kaya para sa mga dyan na pinagtatanggol yung ginawa nitong si Richard Gomez, mag-isip-isip kayo. Baka na kayo, nakukuha na kayo ng naratibo ng House of Representatives. Yung mga Talyanista at ensaymada, normal lang yun. Kasama sa payroll yung mga yan eh. Kaya mapapaisip ka, kasama na rin ba kayo sa payroll? Aba, mahirap yan, di ba? Speaker Romualdez. Ano sabi niya? Huwag nyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test. Ano? Baka sa susunod na marinig natin, kontra na rin niya ang si Richard Gomez dyan sa hair follicle test na yan. Yung batas na isinusulong ni Senator Robin Padilla.
Ingat ho kayo. Ako, sinasabi ko na sa inyo dito, pro-Philippines, pro-Philippines. Anak ng tawang kung pro-Philippines talaga, simple lang ho yan mga kababayan. Papalakpak ka kung ano mang sabihin itong si Mayor Benjamin Magalong na pagbubulgar dyan sa korupsyon sa loob ng House of Representatives. Ganun lang kasimple yan. Ha? Yung naratibo, pagka binanatan mo, si Mayor Benjamin Magalong, pinagtatanggol mo si Martin Romualdez. Ganun yun. Diba? Hindi mo direktang pinagtatanggol, pero ganun ang kalalabasan. Kasi, ang House of Representatives since 2023, naging corrupt sa pamumuno nitong si Martin Romualdez. Ngayon, ang sinasabi ni Mayor Benjamin Magalong na yung institution na yan, pugad ng korupsyon. Ang daming kumikita sa mga flood control. Tapos bigla kang babanat, no? Pangalanan mo nga, sige, ayusin mo yung lugar mo. Tapos biglang susundot yung mga Talyanista at Ensaymada. O yan, pumanat na yan, puro ka daw kuda, puro ka daw dakdak sa social media, pangalanan mo. Ayun, nadali. Nakakainis naman ni Tish. Hair follicle lang eh. Indignity na. Ibibigay mo lang isang hair follicle. Tapos wala na. Indignity na yan. When drug use and drug syndicates are a major problem in our country, ang president natin ay ayaw mag-lead the way into saying that stop drugs are bad for you, and we should fight drugs and fight these drug syndicates. Ayaw ni BBM. Yung SONA niya, meron ba siyang sinabi about drugs? Bakit? Hindi ba problema sa Pilipinas ang drug? Di ba problema? Malaking problema. Hindi lang yung nag-addict sila dyan, kung hindi maraming crimes committed by drug addicts. Okay, rehab. Pero, maraming drug syndicates sa Pilipinas. And the president should lead the way. Na sabihin niyang, drugs is bad for you. Stop drugs. Lahat ng government officials, lahat sa national agencies, at sa LGUs, magpa-drug hair follicle test. Oh, what's wrong with that? What's so undignified about that? Yan. Di ba, mga akla? Hoy, mga akla, makinig kayo. Yung mga Talyanista at Ensaymadang paiba-iba ng utak, mga akla yan eh. Huwag ganun eh. Bababoy nyo kasi. Diba? Payroll kasama sa payroll. Mahirap na, diba? Mag-ingat po kayo mga kababayan. Mga mapagkakatiwala ang pwede yung panoorin dyan. Alam nyo ano? Banateros. Birada Aguila. Solidong Duterte supporter yan. Third floor, solidong Duterte supporter yan. Hindi madadala yan sa naratibo. Third floor, sino pa? It abroad. Oh. Kaya ang mga nitong si Ma'am Sas, mga kaibigan niya. Solidong Duterte yan. Kati Binag yan. Diba? Hindi madadala sa naratibo. Pagka nabasa nila balita, alam na kagad nila. Hindi sila basta masasway. Sway. Dinalaro sila, hindi sila basta-basta malalaro ng mainstream media. Oh, naku, ito ganito, tignan nyo to, nagsalita tong ganito. Yung mga away, pag-awayin natin. Ano bang magkakaano dyan? Ay, so degrading naman. I-hair follicle test nyo ako. It's so degrading naman. Ano? Degrading? Teka lang breaking news ho ito mga kababayan. Itong si Mr. ni Jam Magno, nagsiwalat ng naranasang umanaw pag-aabuso. Hoy, Jam! Ano na naman to, kabalbala na to? Huwag kang...
lumalabas yung sinasabi ko sa'yo, tigilan mo yan, ha? Mamaya ka, sa susunod na video, babaran ho natin yan kay Jam Magno na yan. Kay Atty. Ruel Nagwanson ho muna tayo. Indignity? My God! Indignity talaga yun kung adik ka. Di ba? Kung adik ako, abay malaki indignity yun sa Pilipinas. Kaya ako, magpapa-hair follicle test din. Pero antayin nyo yan sa birthday ko. Yan. Ito, ang badagulang legal. Bardago lang legal, ha? Kay Atty. Ruel Nagwanson. Lipat na ho tayo mga kababayan kay BP Sara, kay BP Sara na tayo. Nako, ang dami pa pala ho natin pag-uusapan. Rekta na ho muna pala tayo dito kay Senator Ping. Tapos, sa susunod na video na ho natin pag-uusapan yung kay BP Sara. Ito, kay Senator Ping, Ping tayo. Game. Sharing ninyo, merong allowable deductions, no? Yung mga tax na binabayad, bonds, insurances, allowed yun na deductions. Yung profit nung contractor may allowable deduction. Pero ito pong share of the pie ng Commission on Audit, please explain po, Senator. Hindi lahat yan. Maraming matitino, maraming akong kilala at maraming akong alam na matitino sa COA. Pero yung mga ibang resident auditor, siyempre, nako-co-opted So ito yung nakaka-share do sa pie na pag malaking masyado ang halaga ng kontrata, umuubra na yung 0.5% kasi volume naman Pero pagka yung kontratang medyo maliit, umaabot siya ng 1%. Kasi kasama na siya doon sa usapan. So, Senator Ping, kahapon we had pwedeng bago bitawan ng COA. So, yung COA ba, ang papel ng COA in the flood control project specifically, sila ba yung doon sa meron silang, ang papel niya is to inspect the project upon completion, certify that it's complete, so that ang kinakagulat namin ni Pat P dito, how can a project be fully paid? Nag-ghost naman, na parang walang nag-inspeksyon, wala man lang pumunta dun sa site para tingnan kung may kahit isang hollow block. May papel ba ang COA doon? Ang LGU doon, Senator Ping? Hindi pa. Meron pa yung tinatawag na site inspector. Yun yung first step. Kasi sa loob ng District Engineering Office, meron silang tinatawag na site inspector. Sila yung nasa loob din yun, part yun ng District Engineering Office. Tapos sila nagmamonitor ng pag-implementa ng project. Pero kung kasama na sa sindikato yung site inspector, siyempre, yun ang magse-certify na nakumpleto na ito lahat. Ang COA, papasok lang naman yan kung merong isa post-audit or meron tinatawag na fraud audit. Ngayon, magkukonduct sila ng fraud audit ngayon dahil nga sa mga issues sa flood control projects. And I hope na makita nila lahat ito. Yung mga ghost projects, yung mga substandard. Pag nagsagawa na sila ng fraud audit. Ongoing ngayon yata yan. Dahil yan ang narinig ko na sinabi ng COA na magsasagawa na sila ng... Kasi tatlo yan regular audit. Yung isa, special audit. Yung isa, fraud audit. Yung fraud audit, at any point, pwede silang pumasok kasi nga, fraud audit. Kasi pag nagpapagawa ka ng bahay, di ba, may parang kang progressive billing statement. Hindi ko maintindihan yung fully paid tapos ghost project. Ang paliwanag mo nga, kasi corrupt din yung nag-i-inspect. Yung site inspector. Kung kasabot din yun, papel lang ang kikilos, kaya naging ghost. Kasi nga, alimbawa, syndicated na sa loob ng isang district engineering office. Kapag mayroon isang proyekto, magpiprepare na yung district engineer na tinatawag na project designation order. Yung PDO, Tapos pag mayroong project designation order, siya na mag-a-appoint ng project engineer. Siya yung parang engineer na in charge doon sa project na yon. Ikaw ang mamahala dyan, mag-supervise yan. O kaya ikaw mag-inspect. Pagka habang merong nangyayari, meron silang tinatawag na site inspector. Pero pag nagsindikato na yung buong yun, talagang magiging ghost kasi kung halimbawang hindi nga nakumpleto ang project, sige, papel na lang paandarin natin. Ang nangyayari kasi, Ali, Patpi, pag sindikato na, sa bidding pa lang, ariglado na alam na ng basic engineer kung kanino i-assign na contractor yan. Mga suki na rin nila yan Tapos, yung mga ibang bidders na natatalo, kaya nga merong parte, yung Beach and Awards Committee. Kasi nga,
yung ibang losing bidders, nagpaparaya na yun eh. Pero Yeah. bibigyan mo sila ng porsyento rin eh. Para hindi na Para magreklamo. magpatalo na kayo dyan. Rig na yung bidding, magpatalo kayo, susunod na lang kayo. Oo. Ito, Senator Ping, kahapon nakausap po namin si Congressman Toby Tiangco at talaga yung ginigiit po niya, yung mga proponent, yung the biggest proponent, ang parang yun ang sinasabi niya talaga, yun ang pinakamaysala dito po sa nangyayaring mga ghost projects, substandard, fraudulent, kung ano. Maybe you can explain to us po, Senator Ping, yung kahalagahan ng isang proponent po dito sa budget po pagdating po sa alokasyon sa mga proyekto po ng gobyerno. Napaka-importante. At ako, fully agreed ako doon kay Congressman Toby. Nagkakausap nga kami eh. Sabi ko, Agreed! Sino bang inahabol nitong si Congressman Toby Tiangco? Yung mga aso ni Tamba. Sino binabanatan nitong si Mayor Benjamin Magalong? Yung mga aso ni Tamba. Ibig sabihin, Magalong, noong privilege speech nitong si Senator Ping Lacson, nando si Magalong Magalong, Lacson, Toby Tiangco, magkakasabwat sa pag-expose sa mga kurakot dyan sa House of Representatives. Pag-ingat ho kayo mga kababayan. So yung ipurso namin pareho, yung aming yung iniisis namin na kailangan ma-identify yung proponent. Ganon din kasi sa Senate eh. Bago kami mag-approve on second reading, ang ginagawa ng chairman ng Finance Committee, nagpapasubmit na lamang ng written amendments o insertions. Hindi na na-identify sa floor yun kasi ang nakakalam lang nun yung chairman at saka yung proponent. So iginikit ko kasi meron kaming concurrent resolution ng House at saka ng Senate. Sabi ko, identify natin kung sino yung gawin natin on record din. Kung mag-upload tayo ng dokumento, naka-upload din kung sino yung individual proponents noong mga amendments. Nang kung saan, bandang huli, madali natin maituro pabalik sa kanila itong project na yung inamend mo at yung proyekto doon, palpak. Ganon din sa Congress, sa lower house. Yun ang hinihinga ni Congressman Toby na yung small committee nila i-provide sa kanya yung listahan ng mga nag-insert. Para may balik. Kasi madali itanggi. Walang record yun eh. Walang minutes yun. Wala sa journal. So, di ba tigas ng katatanggihan ngayon kung sino nag-insert. Halimbawa sa Oriental Mindoro, 810 million yung nasa NEP. Yes. Tapos paglabas ng GAA, naging 1.9. Kasi nagdagdagan na siya ng 1.1 billion. Lahat nagsisisangking, walang umamin. Sino naglagay ng 1.1 billion? Kasi hindi traceable eh. Kaya kung mananaig yung aming pinaglalaban ni Congressman Toby na kailangan nakarecord ko sino nagdagdag ng 1.1 billion na yon. Deterrent din yun eh. At saka magiging parang responsible siya. Babantayan niya yung proyekto kasi ako yung naka-record dyan na nag-insert niya o nag-amend niya. Kailan bantayan niya kung di siya kasabwat. So, follow-up ko lang, Senator Ping, kasi kumbaga sinasabi nyo rin, meron rin po kayo, yung small committee rin po sa Senado, kasi kahapon nga, ginigiit po ni Kong Toby si Saldico. So, sa Senado, are you also looking for the proponents of these insertions that were made also? Oo, tama. Yun ang debate namin ni Senator Sherwin Sherwin, sa floor. Dahil nung tinatakil namin yung adoption ng concurrent resolution, sinabi niya, i-upload lahat yung committee report, yung third reading. Sabi ko, hindi po pwede i-upload din natin yung identification, yung identity ng ating mga kasama na nag-introduce ng amendment. Sabi niya, mahirap. Sabi ko, bakit mahirap? Kung written naman yan, naka-record naman yan. Ba't nang huli, nagkasundo kami na sana ma-implement na ganito. Kung hindi identify sa floor, pero kung sakaling may makita ko umusbong sa isang agency, pag tinanong ko sa kanya kung bakit umusbong at bakit nabawas, sabihin mo na lang sa floor kung sino nag-introduce ng amendment. Pumayag naman siya. So yun ang aming kasunduan. Sabi niya, hindi lang yun. Sa bagay, okay na rin yun. Pagka kasi sinabi sa floor, recorded din yun.
malalaman din ng publiko yon. Okay na yon. Kung hindi na i-upload nasa floor, okay na rin yon. Pwede na, at least pwede natin balikan yung video nung pinag-uusapan yan sa plenaryo, di ba? Yun. I-justify ko pa o ipapa-justify natin doon sa proponent ng amendment kung bakit siya nagdagdag sa isang agency. Nakuha ko yung kanyang problema where he's coming from, ano? Kasi sabi niya sa akin, may mga kasamahan kasi dito tayo, dagdag lang ng dagdag. Pag nag-amend, magdagdag sa, Department of Health. Hindi naman ini-indicate saan babawasin. Ang nangyayari, siya yung naghahanap as chairman, siya maghahanap ngayon kung saan niya babawasing agency. Sabi niya, pag in-upload natin yan, napakaraming lalabas doon, ako yung nagbawas. Sisisihin naman ako ng mga agency na binawasan kasi ako nagbawas doon. O ngayon, nakita ko na yung situation mo. So baka pwede sa floor, unang-una, sabihin natin mga kasama natin, pag nag-introduce sila ng amendment na magdadagdag, sila na rin maghanap kung saan babawasin. Nagkasundo kami doon. Sabi niya, hindi lang yun. Papa-justify pa natin kung bakit sila nagdagdag doon at bakit sila nagbawas dito. So sabi ko, that's fine. Okay na, basta niyang kasunduan natin. So kinabukasan, nung nagtuloy kami sa aming amendments, individual amendments, nag-resume kami, minanifest ko na sa floor yun. Na sabi ko, yung bahala ng chairman magpaliwanag sa usapan namin. So nandun na sa record namin yon. And pag nasa record namin, at more or less, binding sa amin yon. Pero sabi ko sa kanya, kausapin mo na rin yung counterpart mo, si Congresswoman Swansing. Na ganyan din gawin nila sa House. Kasi deterrent din yan Kapag alam nilang matuturo pabalik sa kanila, halimbawa, may nagdagdag ng 5 billion papunta sa DOH. Please alam natin, nagdagdag nun si Senator So-and-so. O nagdagdag ng 10 billion sa DPWH. Alam natin kung sino yon, si Congressman So-and-so. Pag ganun, parang somehow magsishare na siya ng responsibilidad na pag nangyayari sa proyekto at pumalpak, alam ng mga tao, alam ng mga constituents nila na sila yung nagdagdag dun. Senator Ping, ang nakita nating isang pattern dito, yung corruption, dito, yung tinawag mo nga, yung distinct, makikita mo talaga pareho yung amount, nung project, kahit magkakaiba ng, haba ng specs nung proyekto na coded nga dun sa budget para matukoy mo yung pagkakakilanlan kung sino yung behind the project na akin to, essentially saying akin to, so dito sa nabago daw itong sa amount, dahil before kapag mga ang 50 million sa district engineer's office yan. Depende sa amount po nung naturang proyekto, na sinasabi pag 50 million lang nasa level ng authority ng district engineer's office yan. Ngayon up to 150 million nasa district engineer's office ngayon po. Kaya po ang ginagawa nila, china-chop nila to keep it below yung ceiling nila. Ito nakikita niyo. Dati na yan, ang threshold kasi pag district engineering office 50 million to 150 million. Okay. Above 150 hanggang 400 million, yan sa regional director. And then sa central na pag 450 million and above. 400 ang pagkaalam ko. Ewan ko kung 450 na ngayon. Basta anyway, yung napaikutan na kasi nila yun di ba nga? Yung yung nakikita po natin na natugon naman dito sa practice nila na chap-chapin natin yung project, let's keep it below yung threshold para dito pa rin sa atin sa district engineering office. Ganun na nga nangyayari. Kaya makikita natin, karamihan below 150, yung pare-parehong amount, yung distinct. Yes. Dahil nga para hindi na siya lalampas do sa district engineering level, office level. Kaya makita natin, ngayon, yung iba naman yung usapin ng bakit pare-pareho, magkakaibang proyekto, magkakaibang lugar, magkakaibang specs, magkakaibang haba, linear meters, pero pare-pareho yung kasi yun nga, para merong code nila yun Oo. Kay Congressman So-and-so yan. Yeah. Oo.
Oo. So, Senator Ping, having, yun nga, binention na ni Ali at saka kayo po yung threshold mga amounts, is it possible po, dahil po they keep it at these levels, hindi talaga umaabot po sa head office? Kasi marami na po humihingi sa ulo ni Secretary Manuel Bonoan that he should resign or magbitaw. Kasi parang lahat ito nangyayari na hindi niya alam, no? Pati siya nagugulat. So, posibleng rin ho ba na talagang hindi umaabot sa head office kasi nga bigyan na po ng kapangyarihan yung district engineer, yung regional engineer na to sign off on these contracts? Hindi pwedeng sabihin, pwedeng hindi alam, pero responsibilidad nila yan eh. Alam mo, ngayon, ito yung time na dapat i-audit nila lahat, internal audit nila lahat, yung mga proyekto ng at least man lang sa flood control projects. Kasi makikita nila yan eh. Kasi alam mo, nasa website naman nila, lahat ng mga awarded contracts. Doon kami kumuha ng aming ng aming reference eh. Yes. Okay. DPW's website. Ang laking pasasalamat namin nung nag-launch ang Pangulo ng sumbongsapangulo.ph website. Kasi nung una, alam mo, nagiging pattern nito pagka budget deliberation ng DPWs. Maski nung mga nakaraang taon na nasa Senado ako, ang reklamo ng mga staff ko, Seb, down na naman ang website ng DPWH. Tuwing na lang sasalang yung kanilang budget. Before Secretary Bonoan pa. Basta't malapit na sumalang yung kanilang budget. Paputol-putol. Nahihirapan kami na mag-access doon sa kanilang website. Dapat open yan eh. Yeah. Okay. So ngayon, gano'n na naman. Noong nabalita siguro na mag-privilege speech ako, Down. Malimit down. Nung nilaunch ni Pangulo yung kanyang website, gumaang yung trabaho namin. Hindi nila ma-access. Kasi, na-access namin. Tapos, merong grid coordinates. Yes. Kaya, ang hirap nga maghanap ng mga ghost project kasi guni-guni nga yun. Paano nga hanapin yung guni-guni? Pero nahanap ng mga team ko kasi nga, nakakuha kami ng grid coordinates. And tuklasan namin kung saan mismo yung awarded na, completed na, bakit wala? Okay. So, binalidate namin doon sa mga taga roon, meron ba nangyaring construction? Ang sagot nila, matagal na ako rito, ako yung dating barangay chairman, ako yung dating barangay chairman, anak ko ngayon barangay chairman, wala kami mag-ama na nakita na ginawang dike dito. Correct. So doon talagang kitang-kita mo na wala nangyaring proyekto. So talagang ghost. Pero pinondohan at saka marked as completed sa Fully records paid, ng DPWH. binayaran. Ito ngayon, Senator Ping, is there something inherently wrong dun sa datos na lumabas na may listahan ng 10 biggest fund recipient ng flood control program vis-a-vis yung listahan ng 10 na pinaka binabahang rehiyon at hindi tugma na makikita mo talaga wala sa 10 pinaka binabaha. Ito, top recipients pero wala sa top 10 na binabaha ang Cebu, Isabela, Albay, Leyte at Camsur. Ang Nueva Ecija, Metro Manila, Maguindanao at saka North Cotabato, Oriental Mindoro, binabaha pero wala sa top 10 recipients. Yung seeing those lists side by side, is there something really inherently wrong with that? I hope yung sinasagawang fraud audit ngayon ng Commission on Audit, maging comprehensive, extensive enough para talaga makita lahat natin. Sabi nyo nga, ibangga-bangga, bakit hindi naka-sync mismatch yung need at saka yung pin-provide. Kasi dapat need-based, di ba? Yes. At saka priority-based yung pagbuhos ng pondo sa isang lugar. So I hope makita lahat yan. Kasi nagsasagawa na ngayon ng tinatawag na fraud audit, yung Commission on Audit. Senator Ping, you also raised, ngayon po si Chairman George Garcia, nag-imbestiga na, hindi pinangalanan, 3 senador at saka isang local government official mula sa Bulacan. Paano po yan? Kung 3 pong senador ay naimbestigahan, what are your thoughts po dito po accepting campaign contributions from verified contractors po? I will cite the case of Senate President Chis Escudero kasi inamin naman po niya na tumanggap po siya ng 30 million po mula po dito sa kaibigan niya si Lubiano. Ano your thoughts po on that? Maliwanag naman yung batas dyan, kaya lang merong gray area dyan eh. Yung batas sa Omnibus Election Code, kaya nga si Chairman George Erwin Garcia yung nagpapa-imbestiga rito. Opo. At ang narinig ko rin, mukhang magpapalabas siya ng after verification, magpapalabas siya ng mga show cause order. Kasi nasa record naman nila yung SOSE
yung statement of campaign contribution, ano. And expenditures. At nasa record naman nila yan. Opo, oo. Senator Ping, I'm trying to factor in dun sa datos na from 2011 to 2025, 1.9 trillion pesos ang pondo. Tapos, pero the last 3 years, 53% accounted for, no, na 1.001 trillion from 2023. I'm trying to factor in yung pandemic. Kung saan, remember, nung nagkaroon ng government shutdown, talagang tigil lahat yung, kasama naman yung mga infra projects po ng gobyerno. I'm trying to factor in na parang, nung finally, nung nag-declare na tao, tapos na yung lockdown, nagkaroon bang, nasabik ba na habulin natin yung mga flood control projects, infra projects na yan, at 2025 being an election year also. I'm trying to factor in yung kung bakit 53% ng 1.9 trillion in the last 3 years? Hindi ko masagot sa ngayon yan kasi unang-una, wala ako sa Senado ng mga taon na yan. Pangalawa, kasama sa pag-aaral namin yung binabalikan namin kasi yung gaan ng 2024, 2025, 2024, 2023. So, hindi pa kami tapos sa aming pag-research uli doon sa mga gaan na nakalipas. So, Senator Ping, ito po, no, itong mga expose po dito sa mga ghost projects at substandard. Ang tanong ko lang po, meron ko bang mananagot? And moving forward, is this just going to be in aid of legislation or do we see, kasi parang economic sabotage nga ito, sabi nga ng Pangulo, galit na po siya. Paano po kaya natin po ito mareremedyohan na talagang hindi na po talaga tayo mauulit sa ganitong pamamaraan ng mga proyekto? Well, I just hope na talaga may mangyari at saka talaga merong maparusahan, merong makasuhan at merong makulong. Ano? Tulad doon sa, di ba, 2013, 2014, kainitan ng Napoles case. Janet Lee. Lahat parang nag-hold back. Parang lahat naging conscious. After a while, nagkaroon din na pati ang Korte Suprema, nagkaroon na ng ruling declaring PDAP or pork barrel unconstitutional, di ba? Pero after a while, napalikutan naman yung Supreme Court ruling. Lalo lumaki pa kasi nung araw na legal yung pork barrel, 200 million ng senador, 70 million ng congressman. Pero ngayon, billion na yung pag-uusapan. Hindi na makontento sa daang billion. At hindi na rin makontento sa billion. Tens of billions ng usapan. Grabe. Na ano natin yung mga... Nakakarimarim, nakakakilabo to mga sinisiwalat dito nitong si Senator Ping Lacson. Magkagayon pa man, kailangan na natin tapusin itong video. Pero grabe to si Jamal. Ibang klase ka ating. Matindi ka. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Pakasiya sa atin yung mga ika nga. Wag ho kayo magpabudol basta-basta. Di ba? Kaya nyo naman naniniwala ako dito sa PH Update, yung mga kasama natin dito, hindi na basta-basta mabubudol. Ano na sila, nakikita na nila pagka yung BS siya ang sinasabi ng mga ibang talyanista sa Imada. Alam ho nila mga kababayan. Malalaman ng mga kasama natin dito sa PH Update. At ika nga, madidiscern nila yung ika nga mga panggap na harap. Maraming salamat po mga kababayan. Mahalin natin Pilipinas. Mahalin natin hindi yung views.